Hello? Okay. So, continue natin yung lesson. Ngayon, pupunta tayo sa application of Newton's law of motion. So, solve natin yung problems related to Newton's law of motion. Then, solve problems involving kinematic and static equation. So, pwede kayo mag-take note. Pwede nyo screenshot to during this discussion. Okay? Yung screenshot. Then later on, share ko itong PowerPoint naman. Okay. So, punta tayo sa Newton's first law of motion. That is the law of inertia. So, ano bang sinasabi ng law of inertia? Newton's first law states that a body at rest or uniform motion will continue to be at rest. Will continue to be at rest or uniform motion unless acted by a net external force. No? So, example nito, halimbawa a ball or any object. So, it will remain at rest unless a net force acts on it. No? Hindi ito sinipa, it will stay at rest. No? Then another, so hindi lang yan, itong law of inertia, hindi lang applicable sa at rest. Applicable din in a body at uniform motion. So example, a ball at uniform motion. So, halimbawa, sinipa yan papunta dito sa kanan. So, it will move to the right. But may sumipa niya ng pabalik, it will change the direction of motion. So, hindi yan mag-iba ng direction. Otherwise, alang ibang force na acts on it. No? So, it will stays to the right unless alang ibang force. No? Example, halimbawa yung bola sa soccer ball, kapag sinipa yan to the right, it will stay on the right. Pero eventually, mag-i-stop yan, di ba? Mag-i-stop. Bakit? So, yung ball, may contact yan sa flooring, no? Magkakaroon ng friction. No? Kinematic friction. So, halimbawa, may speed daw, no? So, friction is opposing the force, no? So, kung pumunta dyan yung force F mo, friction is dito. Then, meron pa tayong due to gravity. So, meron ding force pushing the ball downward. So, kaya yung mga object na gumugulong, it will eventually stop. Okay? Moving. No? So, kung walang gravity, then walang friction, it will stay rolling. No? Kung sinipa to the right, it will stay to the right. No? So, yun ang law of inertia. No? So, ito, tandaan nyo itong law of inertia. So, kung ano yung concept. Okay? So, next. So, itong acceleration due to gravity. So, alam na naman natin ito. So, acceleration due to gravity is the acceleration gained by an object due to gravitational force. As a unit meter per square second.
So, itong acceleration due to gravity, gagamitin natin dito sa problem to get the weight. Weight is mass times g times acceleration due to gravity. So, magkaiba yung mass saka weight. So, weight, ang unit is kilogram times meter per square second or equals to Newton. Samantalang yung mass ng object, pag sinabing mass lang, in kilogram or grams lang yan. No? So, example 1. A crate with a mass of 5 kg is held in place in a frictionless inclined plane. So, sa frictionless muna tayo. No friction pa. With an angle of 40 degrees using a rope. Calculate the normal force. So, yan natin. Acting on the crate and the tension in the rope. So, ayan, ganyan ang itsura niyan. No? A crate with a mass of 5 kg is held in a frictionless inclined plane. Angle 40 degrees ang inclined plane. So, paano natin ito makakalculate yung normal force on the crate and the tension? So, first step, kailangan natin kunin yung free body diagram or the FBD. These are useful aids on representing the relative magnitude and direction of all forces. So, the magnitude and the direction of all forces acting upon an object in a given situation. So, example natin yan, itong 5 kg crate natin. So, hanapin muna natin yung FBD nito para ma-solve natin yung normal force at the tension in the rope. So, pag sinabing tension is pull, no? Hila yan. Hila, pull. No? Pahila. No? Compression naman is compress. So, compress, pipipiin. So, iba yung tension sa compression. Okay? Yun ang kaibahan. So, pag dinrawing natin yung free body diagram nito, magiging ganito ang itsura niya. Okay, dito ba? So, titignan nyo, ito yan. Magiging ganito yan. Ayan. So, parang tinayo lang, no? Ito yung 40 degrees. Then, ito yung weight mo. So, yung weight mo naging resultant. So, from origin, ito yung weight mo. No? So, composed na to ng X and Y. So, ito yung WX natin. Ito yung WY natin. Okay? Then, yung normal force is always kabaliktaran ng direction ng weight. So, ito yan, patayo. Ito yung normal force natin. Diretso lang. Kasi kaya natin ginawa itong free body diagram para ma-diretso natin itong crate, no? Itsura. So, ganyan yan pag nakadiretso with respect to X and Y axis. So, ito na yung Y axis mo. Ito na yung X axis mo. Okay? So, yung tension naman natin, so tension, pahila, so ayan, papunta siyempre sa kanan. No? So, for the sign, kamukha sa Cartesian plane, so upward, from the origin, upward is positive. Downward is negative. To the right is positive. To the left is negative. So, yung mga forces, ganyan ang direction, no? So, sundan nyo lang kung ano yung direction, then use the sign. Okay?
Then yung weight natin, ito nga, weight is, to get the weight, mass times acceleration due to gravity. So, sa problem, pag tulad ng quiz natin nakaraan, pag specify na 9.8, ito gamitin nyo. Sinabing 9.81 meter per square second. So, 9.81. So, pag di nakalagay, pwede either of the to pwedeng gamitin. Pero pag naka-specify, gamitin nyo kung ano yung naka-specify. So, next, kukunin na natin yung normal force muna, no? So, calculate the normal force acting on the crate. So, y-axis muna tayo. So, kung makikita nyo, force natin, normal force is pataas. So, this is positive. Then, W natin is pababa. So, ito so pag naka-angle, magiging component to, no? Pag may angle palagi, component. So, sabihin natin itong WY, ito WX. No? So, ang equation dito is summation of forces at y-axis equals to 0. So, ito yan. The equilibrium formula. So, isasum natin daw lahat ng force at y-axis, then equate natin siya sa 0. Okay? So, sa y-axis, makikita nyo, dalawa lang naman yan. Isang N, saka itong WY. No? Yun lang ang forces na meron dyan. Okay? So, positive N pataas. So, pababa minus WY. Kaya lang yung WY, paano nyo i-represent to? In terms of W. So, lalabas yan, magiging W cosine 40 degrees. No? So, bakit naging, cosine 40 degrees? So, i-redraw natin, So, ito yung origin. Ito yung W mo. Ito yung WX mo. Ito yung WY mo. Then, yung angle natin nandirito, 40 degrees. So, ngayon, WY ang hinahanap natin. So, kung makikita nyo, sa trigo natin, remembering trigo, this is the angle. So, adjacent to the angle is WY. Opposite of the angle is WX. Then, yung natirang mahaba is the hypotenuse W. So, pag ginawa natin cosine theta or cosine 40 degrees, so cosine is what? Adjacent all over hypotenuse. So, susukotawan nyo, so, cosine is adjacent over hypotenuse. Substitute natin yung value. So, adjacent of the angle is WY. Then, hypotenuse is W. Then, copy lang natin itong angle. So, to get the value of WY only, so we'll just cross multiply this. So, W cosine 40 degrees is equals to WY. So, that's why we got W cosine 40 degrees. So, ito yan. Part na to. So, downward. So, positive. So, N minus downward. So, W cosine 40. Okay? So, para mabilis, pag nagsosolve kayo, hindi nyo na kailangan pakita itong trigonometric function. Pwedeng diretso na sa value ng hypotenuse o the given weight. So, tandaan nyo lang, diba, tinuro ko sa inyo sa trigo. So, kung ito yung theta mo, ito yung mo, adjacent. So, pag adjacent palagi is cosine. Then, pag sine, pa tayo, yung opposite of the angle. So, sine theta. No?
Or kahit maging ganito yan. This is cosine theta, this is sine theta. Okay? So, kung may given value W o W cosine theta, this is W sine theta. Okay? So, ito pinakita ko lang kung paano nakuha. So, pero alam ko familiar na kayo dito para lang sa ibang medyo nalilito pa. Sige. So, given na yung W natin, 5 times the 9.8. Then, meron din tayong angle. So, since this is negative W cosine 40 degrees, lipat natin sa kabila, magiging positive. So, kung ano yung value nito, yun ang value ng normal force. So, 5 times 9.8 cosine 40 degrees will be 37.536. Okay? So, okay na tayo. Calculate the normal force. 1 down. But, di pa tayo tapos. Meron pa tayong tension. Kung makikita nyo itong tension, nasa x-axis yan. So, meron tayong T papunta sa kanan, tension, tapos papunta naman sa kaliwa tong WX. No? Kung makikita nyo yung direction ng W, pababa sa kapakaliwa. No? So, kung ano yung value nito, yun ang magiging value ng tension. Summation of forces at x-axis. Ito pa pala. May isa pang other way to solve, no? For y-axis. Pwede rin. So, sa drawing natin, nandito yung 40 degrees, no? Since right angle to, pwede nyo gamitin yung 50 degrees dito. Okay? Pero, syempre, since iba na yung reference angle natin, so, ito yung 50 degrees, yung WY mo, redraw natin mali. 50 degrees, ito yung W, ito yung WY, ito yung WX. So, ito na yung magiging W cosine 50. Ito naman is W sine 50 degrees. No? Since this become the opposite side, and this becomes the adjacent side. Kasi nandito na yung 50 degrees natin na reference angle. So, pwede rin yan. So, lalabas, n is equals to W sine 50 degrees. No? So, ito yan. Ito. W sine 50 degrees. So, same lang din ang sagot yan. So, 37.536. Pwedeng ganyan ang gawin nyo or pwede rin yung kamukha nung ginawa ko. Kung ano yung nakalagay na given angle na 40 degrees. Okay? So, ngayon, punta na pala tayo sa x-axis naman tayo. So, sa x-axis, makikita nyo dito naka-cosine tayo. Malamang naka-sine tayo sa x-axis. No? Ito. No? Since ito na yung magiging opposite ng 40 degrees. No? So, sa 50 degrees naman, magiging cosine naman yan. Ito yan. No? Sige, tingnan natin. Ito pala, reviewin muna natin yung trigo. No? Ulit-ulit So, opposite, that may reference angle. The opposite side of that angle, we call it opposite side. Then the adjacent, the next to or in line with the angle is the adjacent side. Then naturalize the hypotenuse. And also, the sum of the interior angle of a triangle is 180 degrees. Then, itong sukatowa natin, ayan. Sukatowa. So, sine is opposite over adjacent hypotenuse. Cosine is adjacent over hypotenuse. Tangent is opposite over adjacent. No? So, kung anong pinakita ko kanina, kahit iba-ibahin natin yung angle niyan, kung saan yung reference angle, you should first identify the reference angle, then decide which is the opposite side and the adjacent side. No? Di basta maglalagay kayo ng sine and cosine dyan.
you need to identify palagi. Kumukha nung sinulat ko. So, para mabilis, ito yung theta mo. So, yung opposite niyan, sin theta. Then, yung adjacent dyan, cosine theta. Pag ganyan naman, ito yung sin theta. So, yung inline, cosine theta. Kahit balik ta rin yan. Kahit balik ta rin natin, no? Dapat di kayo malito. This is cosine theta. This is sin theta. No, kahit i-mirror pa, pabaliktad, same pa din. Basta mahalaga dito na intindihan yung principle ng hypotenuse, opposite, adjacent, and the reference angle. So that you can use trigonometric, the trigonometric function properly. No? Pag hindi niyo yan ma-identify ng tama, most likely hindi niyo magagamit ng tama. Okay, class? So, ito pa. Pythagorean theorem. Alam niyo naman ito, Pythagorean theorem. Kumukha rin ito sa resultant. Then, trigonometric function, reciprocal identities. Ito, baka di naman natin magamit ng reciprocal. O itong pwede nyo rin gamitin itong Pythagorean in case, kung kailangan. Okay? Pero mahalaga itong trigonometric function, you can use this properly. So ito, itong topic na to, part 2 ng sa engineering mechanics nyo later on, puro ganitong gagawin nyo. Puro summation of forces. So, kaya dito, mag-practice tayo. So, sige, punta na tayo sa x-axis para makalculate natin yung tension in the rope. So, summation of forces at the x-axis. So, kung ano sinabi ko kanina, ito yung WX. Yung WY. So, ito yung reference angle natin. So, that will be sin theta. This will be cos theta. W cos theta. So, we will use W sin theta. So, T is pa kanan, minus WX or W sin 40 degrees. No? Huwag nyo kalimutan palagi yung sign Dapat susundan At ulit pataas, positive, pababa, negative, pakanan, positive, pakaliwa, negative. Okay? So, since negative to, lipat natin sa kabila. So, T will be W sin 40 degrees. So, calculating that, 5 times 9.8 times sin 40 degrees shall get 31.497. Okay? So, that will be the value of the tension. So, another way ulit, we can use the 50 degrees. Yung 40 mo, yung 90 mo, yung 50 mo. WX, WY. So, lumalabas to, WX natin is W cosine 50 degrees. Since this is adjacent to the 50 degrees. T minus W cosine 50 degrees. So, solving that, 5 times 9.8 times cosine 50, we shall get the same answer. 31.497 Newton for the tension. So, that's another way of solving that. So, it's up to you kung anong gusto nyong gamitin. Kaya natin pinakita yan. Baka nalilito kasi kayo. Kasi yung W using the 40 degrees kasi, titignan nyo sa X, naging sine. Kasi ang reference angle natin is the 40 degrees. Pero pag 50 degrees ang ginamit nyo, magiging cosine. Okay. Dahil siya ay adjacent sa angle. In line with the angle. So, malinaw ba, class? Mag-thumbs up na kung ano. Okay.
Yun. Sige. So, kung titingnan nyo, medyo mas madali ito sa projectile, no? Kailangan lang yung concept na intindihan nyo. So, recap natin. Ang ginamit lang natin, summation of force at x, saka summation of forces at y. Dalawa lang. So, pa y, saka x. Kamukha sa ano? Alam ko meron tayo sa resultant na ganito, adding of the vector quantity. So, almost same lang. So, ang mahalaga lang dito, magawa nyo itong free body diagram. Okay? So, recap ng free body diagram. Ayan. So, tinayo lang So, kung ganito yung tsura, ayan So, nakaganyan. Tumayo lang. So, naging ganito. So, andun yun sa vertex yung angle. So, from y-axis, yun ang sukat. So, paano naman pag dalawang crate? So, itong given natin dito, isang crate lang, 5 kg lang. So, pag dalawang crate, so ganito. So, 2 crates with a mass of 5 kg and 10 kg respectively are held in a place on a frictionless inclined plane. So, wala pa rin tayong friction Later on, gagamitin natin yung with friction. With an angle of 40 degrees using a rope. So, calculate the normal force acting on the crates and the tensions in the ropes. So, ito, kailangan ulit nating i-drawing yung free body diagram. Since dalawa to, so kung makikita nyo, from here, may tension daw, inihila tong 5 kg, then itong 10 kg. Dalawa. So ngayon, kailangan nating mag-free body diagram sa isa muna dyan, sa dalawa, 10 and 5. So ngayon, alin kaya ang pwede nating dyan? Ang unahin. Alin dapat pala ang dapat nating unahin? Class. Ayan, i-write nyo nga sa comment alin dapat unahin, 10 kg or 5 kg? Sa free body diagram. Alin dapat nating unahin? Sige nga, i-type nyo nga sa comment section, sa chat, kung ano sa tingin nyo dapat unahin. So, later on, pag next meeting, mag-quiz tayo, so, dapat marunong kayo mag-decide kung alin gagamitin. No? Sige nga, in case here, halimbawa, ganyan, may quiz. Anong gagamitin nyo sa FBD? 10 or 5? Class. Hello? Chat nyo sa, doon sa chat, kung 10 or 5. 5 daw. Sino pa? Sabi ni Infante 5. Sino pa? No, mag-FBD tayo sa isa diyan muna para makuha natin lahat ng sagot. Sino pa? 5 daw. Sabi ni Celino 5. 5. For 5? 5. Bakit 5? 5 agad? O sige.
So, dapat mag-i-start tayo siyempre sa dulo, sa pinakamabigat. Yan dito, sa kaliwa. So, dapat sa 10. Ha? Sa 10 kg. Ito nga na dapat ang unahin natin. No? Eh, nasa dulo eh. No? Nihila pa siya ng 5 kg eh. No? So, yan muna dapat ang gawa natin ng pre-body diagram. Dahil papunta tayo sa kanan, kukunin natin yung tension doon. No? Yung tension dito. No? So, pag pinre-body diagram natin to, so ayan, makikita nyo, itong 40 degrees nyo inclined plane, iba ganyan. Ito yung 90, ito yung 40 degrees. This is the origin. Okay? So, from Y axis, doon tayo kumuha ng angle. So, ito yung 40 degrees. So, ayan. Meron na tayo. Tawagin natin itong W1 since dalawa yung weight natin. Okay? So, opposite the weight will be the normal force 1. Then the tension, so pag sinabing tension is paila ha, away. So, away from the object. No? Pupunta sa kanan yan. No? Hindi pa ganito ha. Pag ganyan, compression yun. So, mali. No? Tension is away from the object. So, pakanan. So, ngayon, same ng solution natin kanina ang gagawin natin dito. Summation of forces at y-axis to get the normal force. No? Acting at the 10 kilogram crate. So, N1. So, ang equation natin will be positive pataas, negative pababa. Then, since this is with angle ulit, tawagin ulit natin itong WY saka WX. So, at y-axis, we will have N1 saka WY. No? So, ang equation ulit natin is same. Since this is in line with the angle, that will be cosine. So, summation of forces at y will be N1 minus W1 cosine 40 degrees. Is equals to 0. No? So, since it's negative, this is negative ulit, lipat sa kabila, that will be the value of N1. So, 10 times 9.8 cosine 40 degrees. Answer will be 75.072. That will be the normal force 1. Okay? Ngayon, nakuha na natin yung N1. Makukuha na ba natin yung tension? Yes, we can. So, meron tayong W ulit na value. Meron tayong T1. So, mag-stick na lang tayo sa 40 degrees. So, ang checking nyo palagi para hindi kayo mamali. Siyempre, pag ginamit nyo sa Y is cosine, dapat yung sa kabila is sine. No? Sa x-axis. No. So, x-axis, this is sine because this is opposite of the angle. Okay? So, summation of forces at x, T1 is positive minus W1 sine 40 degrees equals to 0. So, ipatulit natin sa kabilang equation. We will get the positive value, 10 times 9.8 times sine 40. O yan. So, makikita nyo ha, sa isang equation, sine. Sa isang equation, cosine. No? Hindi pwedeng parehong sine yan, hindi pwedeng parehong cosine. So, mamamali yung isa dyan. No? So, dapat i-check nyo palagi itong gagamitin yung cosine or sine. So, dun lang, most likely, dun lang kayo magkakaroon ng error. No? So, calculating this, we shall get 62.993 Newton. So, meron na tayong tension 1. 62.993 Newton. Oh, yan. So, next, FBD naman tayo on crate 2.
5 kilogram. So, paano na magiging FBD natin ito? No? So, since nakuha na natin yung tension natin dito, i-apply natin yung tension na yan sa 5 kg din. No? So, ayan, 62.933. No? So, ito, pa-kaliwa. So, tension is pahila. Hila, pa-kaliwa. Okay? Then, yung tension pa dito, T2, T1, oh, so, pahila din. Okay? Then, same, normal force. So, we name it normal force 2. Then, weight 2. So, for the angle, same pa din. Copy lang as isa kanina. But yung weight natin, since nag-iba, 5 kg na yan. So, ngayon, calculate the normal force on crate, on 5 kg crate. So, N2 ang hinahanap natin. So, same ulit. So, this WY, this is WX. So, this one, WY is adjacent. So, we will use cosine. So, N2 minus W2 cosine 40 degrees. No? That will be the value for normal force 2. So, negative ulit to. Siyempre, lipat sa kabila. So, kung ano yung value niyan, yun na yung magiging sagot natin for N2. So, 37.536 Newton. Ngayon, so sa summation of forces at x-axis, naman tayo. Ito yung y, tapos na. So, we will calculate the tension 2. So, summation of force at x-axis. So, ano na magiging equation natin? Sa tingin niya? Class. Ano nang susulat natin? Kaya nga, kahit letter lang. Kahit ganito lang yung makita ko. No? So, anong magiging equation natin sa x-axis? Nga, kung naintindihan nyo talaga. Last 10 pag tama yung sagot. So, chat nyo dyan sa chat box. Pag tama yung sagot, plus 10 sa next quiz. Sige, ano equation for summation of forces at x-axis? Sige. Yan ko ng mga Then, i-type nyo dyan. Pwede nyo na-type. Bigyan ko 2 minutes. No? Kitang-kita na. At x-axis, meaning at here, x lang, x-axis. So, anong summation ng forces natin? I-type dyan sa chat box. Pag tama, plus 10 sa next quiz. No? No? Para lang malaman ko naintindihan nyo talaga. Wala? Wala pa sa sagot? Oh, may sugat na. Si Robiso na daw. T minus W2 sin 40. Sino pa? Equals to 0. Sige, sino pa? O, isabi niyo yung forces at x equals to 0 dapat ang sagot. T minus W sin 40. Okay, sino pa? Ano kaya ang tama equation? O, si Baliskaw. T2 minus W2 sin 40. Sige, sino pa? T2 minus W2x. Ano yung W2x? Times, ano yan? T2 minus W2x minus T1. O sige, sino pa?
T1 minus W1 sine 40 minus T2. T2 minus T1 minus W1 sine 40. Sige, sino pa? Wala na? Sige, wala na. Time's up. O ito naman, T2 minus T1 times W sine 40. T2 minus T1 minus W1 sine 40 minus T2. Sino pa? May nagtatay pa ba? Sige, wala na. Time's up. So, parang wala yatang tumama. No? So, recall natin. Tamang sagot ay T2 minus T1 minus W2 sine 40. Ba't ang nilalagay nyo W1? Yung isa naman naka-multiply. So, mukhang walang tumama. Ha? So, recall, tingnan natin maigi ulit. T2 pa kanan, positive. Minus T1, yung nakuha natin kanina, negative. Minus W2. W2 na to, ibang weight na tayo. Yung W1 natin is di 10 kg eh. No, W1 is 10 times G eh. So, ito yung W2 natin. So, dapat minus W2, typo lang. Wala, mali na yan. Typo eh. Dapat di kayo nagkakamali ng type. Ha? Tatama yung ano nyo, type. So, mali. Plus, wala, mali. Kailangan ko tama eh. No? Andiyan naman yung letter eh. Oh. Yung ba't nilagay nyo W1? Oh. T2 minus T1 W2 sine 40. Okay lang yan. Tawag dito. At least alam nyo yung ano, equation, no? Baga nagkamali lang sa pag-input. Pero dapat pag-input nyo na yung value niyan, tama kayo, no? Ng input. Mahalaga yan. Kasi kung W1 ang nilagay mo, alam mo W1 is ano, 10 times 9.82. Baka yan nilagay nyo, di mali na. Dapat 5 times 9.8. Okay? Anong half? Alang half. Dapat nahanap ko tama eh. Yung tamang sagot. Okay. So, given na tong T1 natin, given na tong W2 natin, since parehong negative yan, ilipat natin yan sa kabilang equation, magiging positive lahat. So, pag inad natin, yun na yung value ng T2. So, 62.993 plus 5 times 9.8 sin 40, we shall get 94.489. Sayang, konti na lang. Muntik na kayong tumama. Si Sipagan, muntik na, sayang. Next time. So, kung usual kayo ng equation, dapat tingnan nyo maigi. Dapat tama yung sinusulat nyo na equation. Kasi pag tama yung equation na sinulat mo, substitute na lang kayo ng value palagi. No? Lipat-lipat na lang kayo palagi ng value. No? Sa math, palaging ganyan. So, dapat tama yung equation para pag nagsagot is tama rin yung makuha yung final answer. So, yun. That is for the first law of motion. No? The law of inertia. No? So, recap natin, summation of forces at X, then summation of forces at Y. No? Then, you need to draw the free body diagram. Okay. Then, you should know your trigonometric function. No? Dito lang talaga magkakamali lahat, most likely. Pag hindi alam gamitin yung trigonometric function, most likely may chance na magkapalit yung cosine sa katong sine.
No? Mapapalit nyo yan. Yun ang sa tingin ko magiging problema nyo. So, ilan na ba tayo? 34. So, sige. Tuloy natin. So, teka, may tanong ba? Pag may tanong, pwede magtanong. Open nyo yung mic nyo. Tapos magtanong kayo. Ha? Or mag-raise hand kayo. Ha? Bago tayo mag-proceed sa kasunod. Okay ba, class? So, okay, mag-thumbs up nga kayo kung okay na. Naintindihan? Ayun, naintindihan. Dami nakaintindi. So, next meeting, may quiz tayo regarding this. Quiz number 2 na. Ha? Sa Newton's Law of Motion. Okay? Sige. So, ito, share ko naman yung PowerPoint later on. Pupunta tayo sa Newton's second law of motion. So, the law of acceleration. No, sinasabi dito na Newton's second law of motion describes what happens to the massive body when acted upon by an external force. So, the second law of motion states that the force acting on the body is equal to the product of mass and acceleration. The force acting on a body is equals to the product of the mass and acceleration. So F equals to ma, where m is in kg and acceleration is meter per square second. So ang unit natin is same, Newton pa din. Okay? So Newton's second law states that the acceleration of object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the object's mass. So, baga, dinerive lang nila yan. Force all over mass. No? Nilipat ko lang tong M sa ilalim. So, ang sinasabi nito, the more force, the more the acceleration. So, directly proportional with the force. So, syempre, pag malakas yung force, mas mag-accelerate yung object. No? Halimbawa, sa soccer ball, pag sinipa ng mas malakas, mas mabilis yung acceleration. Then, inversely proportional with the mass. No? Syempre, kung mas mabigat yan, kung naging bowling ball yan, di mo yan masisipa basta. No? Di yan basta mag-accelerate. No? So, kung mas mabigat yung object na sisipain or itutulak, syempre, hindi ito yun basta mag-accelerate. So, inversely proportional with the mass. So, that is the Newton's second law of motion, the law of acceleration. So, punta naman tayo sa third law, motion. So, Newton's third law of motion describes what happens to the body when it exerts a force on another body. So, Newton's third law states that there is an equal and opposite reaction for every action. So, paano ba yan? Halimbawa, according to the law of motion, the table applies an equal and opposite force to the book. So, huwag yung book. Halimbawa sa pader na lang, wall. Halimbawa yung wall. Bawa, hinit niyo yung wall, sinuntok niyo yung wall. No? Kung concrete wall yan, so, yung sakit na bumalik sa kamay nyo, yun yung equal force nun. No? So, kung mas light yung material, halimbawa mga plywood lang, so may chance na mabutas. So, kasi, konting force lang ang binalik ng plywood. Pero pag yung mga solid wall, concrete wall, o kahit CHP wall, hindi basta matitibag. No? So, kailangan nyo ng maso para matibag nyo yung wall. No? So, yun, syempre, mas malakas yung force. No? So, every action force
there is a reaction force. Pabalik. Okay? So that is the Newton's third law of motion. So this implies the conservation of momentum. No? For every equal force or action, there is an opposite reaction. So yun ang kaibahan. No? So ulit, number 1, law of inertia. Number 2, law of acceleration. So number 3 is conservation of momentum. For every action, there is an equal and opposite reaction. Otherwise, kung walang opposite reaction, magdidire-diretso lang yan. No? Pag tumama sa wall yan, kung walang reaction yung wall, lalagpas lang yan sa wall. No? So that is the third law of motion. Sige. Example tayo sa law of acceleration. So example, a 550 Newton physics student. So Newton ang ginamit natin dito Oh. So weight yan stands on a bathroom scale in an elevator. So bathroom scale is timbangan, okay? So yan daw weight niya. Weight niya, no? Weighing 550 Newton. So find the acceleration of the elevator if the scale reads 450 Newton. So punta tayo sa number 1. So find the acceleration of the elevator if the scale reads 450 Newton. So yung reading natin, yun yung magiging normal force. Okay? Then yung weight, kanina sinabi ang weight daw ng physics student ay 550 Newton. So weight is always siyempre downward. Then normal force is kabaliktaran ng weight. So ngayon, calculate the mass of the student. Yan muna ang ating unang gagawin to get the acceleration. So bakit? So di ba meron tayong force equals to ma. Siyempre, kukunin muna natin yung value ng mass para makuha natin yung value ng acceleration later on. So to calculate the mass, so given na itong 550 natin, weight equals to mg. So i-write lang yung equation. So mass equals to weight all over g. So ito yan. So 550 all over 98, we shall get the value in kilogram. So 56.122 kilogram. So yun na yung mass natin. So kung makikita nyo naman, ang axis na meron tayo is nasa y-axis lang tayo. No? Walang x-axis to. So we will use summation of forces at y-axis, but i-incorporate natin tong F equals to ma. So ang maging equation natin is ganito. Summation of forces at y-axis equals to mass times acceleration at y-axis. So yung acceleration at y-axis, yun yung hinahanap natin sa number 1. So find the acceleration. The elevator, the scale reads 450. Ito yung AY. So summation of forces, sila na nakikita niyong forces. Ang N1 isang W1. Isang pataas, isang pababa. So N1 minus W1 for the summation of the forces. So ito yan. Then you just copy mass times acceleration. So mass natin, ito given 56. Sinabi natin kanina. Then yung AY, yan yung nawawala. Yung hinahanap natin. So 450 minus 550 times 50 equals to 56.122 times AY. So ito, masosolve nyo to. So 450 minus 550 is negative 100. Then divided by 56.122, we will get the value of AY. So we shall get negative sign kasi negative 100. So
acceleration at y-axis will be negative 1.782 meter per square second. So, since this is negatives, so this is a downward acceleration. Okay? So, pag pataas, or positive, so upward acceleration. So, paano naman nga pag ganyan? Pataas. So, sa number 2, nagkaroon ng bagong reading, naging 670 Newton. No? E the same process lang din gagawin natin. We get again the mass of the student. So, 56.122. Then, summation of forces at y equals to mass times acceleration at y. So, yun ulit yung hinahanap natin. Nag-iba lang. Naging 670 lang to. So, yung N2 natin naging 670 lang. No? So, pangalating N2 kasi number 2 na tayo. Ibang normal force. So, N2 minus W2 equals to mass times acceleration at y. So, 670 minus 550, magiging positive yan. So, divided by 56.122, we shall get 2.138 meter per square second. So, this will be upward. No? Dahil positive to. So, yan ang gagamitin nyo pag hinahanap yung acceleration. So, summation of forces at y equals to ma. So, hindi palaging nasa y, axis. Depende sa given sa problem. So, in case of this problem, elevator kasi, so, y-axis. Puro nasa y-axis tayo. No, sa given naman, sa free body diagram, ito, kahit hindi drawing ng tao na to, okay lang, kahit ganyang box lang. Pakita nyo, ito, pataas, ito, pababa. Okay lang yan. Na. So, malinaw ba, class? Malinaw to? Thumbs up nga, kung malinaw. Naintindihan na? Okay. So, punta naman tayo sa number 3. So, if the scale reads 0, should the student worry? So, explain. So, yung normal force natin, naging 0 naman. Same process lang ulit. Calculate the mass of the student. Then, summation of force at y-axis equals to mass times acceleration at y-axis. But magiging 0 minus 550 naman to. No? So, 0 minus 550 is negative 550 all over 56.122. The value of AY will be negative 9.8. So, yung negative 9.8 nyo will be the acceleration at y. Or ito yung negative g. So, meaning nito, the student should definitely worry, as this indicates a mechanical failure in which the elevator is in free fall. So, naka-free fall na pag ganyan. No? So, meaning, palaglag na yung elevator. Free fall na. So, this is the answer for that. So, ganun lang. Basta may acceleration na given sa problem, you will use force equals to ma. No? Summation. No? Di palagi at y, depende sa given na sa problem. Pwede rin at x. So, mag-sample tayo nung at x axis. Ata. Two crates, one with mass 4 kg and the other with mass 6 kg sit on a frictionless surface. Wala pa ulit tayong friction. Of a frozen pan connected by a light rope. A woman wearing golf shoes so she can get traction on the ice pulls horizontally on the 6 kg crate with a force F that gives the crate an acceleration. So, binigyan daw ng acceleration after the woman pull
the 6 kg crate. So, 2.5 meter per square second. Kung makita nyo, ang acceleration nito is at x-axis. No? Pinul eh. No? So, ito lahat x-axis. So, find the normal force for the forces for the two crates, the tension in the row between two crates, and determine the force F. So, sige. Ito, saan ulit tayo umpisa ng free body diagram? Sa 4 o sa 6 kg? 4 kg or 6 kg? So, ito mahalaga. During solving niya, dapat alam nyo kung alin yung unahin nyo. So, saan? Sige nga. Ano magsabi sa chat? Sige nga. Saan tayo? 4 or 6? 4. 4. Aba, natuto na kayo. Oh, may 6 pa. Ano ba talaga? 4, 6. Ha? 4, 4, 6. Ano? No? Sige. So, dito din sa problem ng mga ganito, mga 2 crates. So, magiging mistake nyo dito kung pipilit yung isang gagamitin nyo, no? So, magkakagulo-gulo na. Or baka hindi nyo ma-solve. So, syempre, doon tayo sa 4 kg muna tayo. Sa dulo ulit. Kung nasa dulo. Kung nasa dulong part. Ayan o. Ito. Dito muna tayo. No? Kasi ito, may tension ditong isa eh. No? Eh, wala naman tayong value yun eh. Dito natin makukuha yan. No? Since ito yung nasa dulo. Wala namang tension dito. So, unahin mo natin yung 4 kg. Sige. Sa 4 kg, meron ulit tayong weight. So, to get the weight, mass times G. So, ito, 4 kg, mass times 9.8. Then, meron tayong normal force 1. Then, meron tayong tension T kanan. Then, another given is acceleration at x, 2.5 meter per square second. No? So, nang gagawin natin, calculate normal force on the crate 1 or 4 kg crate. So, summation of forces at y equals to 0. So, n minus W1. So, lang na minus y axis. No? So, n is equals to W1. So, syempre, hindi pa sa kabila, rewrite. N1 equals to W1. So, 39.2. Then, calculate the tension between two crates. So, kung maalala nyo, nagkaroon tayo ng acceleration at x-axis, di ba? Ito yung x-axis natin. So, pag may acceleration sa x-axis, gagamitin nyo yung value ng acceleration dyan, syempre. No? So, pag nag-summation tayo ng forces dyan, so, summation of forces is equals to mass 1 times acceleration at x. Kasi pag nag-summation of forces ka lang dyan, in-equate natin sa 0, so wala tayong makukuha. Nag-iisa lang yan dyan eh. No? So kailangan natin i-apply yung F equals to MA. So ito yan. So summation of forces at x is equal to mass 1 times acceleration at x. So summation of forces at x, nag-iisa lang yung t. So equals to m1 times ax. So isa lang naman yung t dyan. So yung m1 natin, given na yan, mass 4 kg. Acceleration at x natin, given din. So 4 times 2.5. That will be the value of tension. So 10 Newton. Okay. So, since nakuha na natin yung tension, pupunta na tayo sa FBD nung crate number 2. Or nung 6 kg. Tapos tayo pupunta doon. Okay.
So, ito yung T. So, tension, i-redraw nyo to. Palaging away. So, pa-pull. No? Then, force F natin, pupunta dito. Weight natin, pababa. Siyempre, normal force, pataas. So, we say N2, W2. So, acceleration at x-axis, same. Ito yung given kanina, 2.5 meter per square second. So, ngayon, calculate the normal force on grade 2. So, at y-axis, dalawa lang naman ang given, N2 saka W2. So, hindi naman to naka-angle, diretso lang. So, N2 is equal to W2. Summation of forces at y. So, 6 times 9.8 will be 58.8 Newton. Okay? Then, dito sa x-axis natin, so huwag niyong kalimutan gamitin ulit yung acceleration. Okay, ang given yan. So, summation of forces at x-axis is equals to mass 2 times acceleration at x. So, sa summation of forces natin, kung makikita nyo, dalawa, meron tayong F, meron tayong T. So, F is pa kanan, T is pa kaliwa. So, F minus T is equals to M2 times AX. So, substitute lang natin yung value ng T. So, nakuha natin yung value ng T. This is ilan? 10 Newton. No? Then, mass natin, 6 kg. AX natin, 2.5. So, 6 kg times 2.5 plus 10. So, ito, lilipat natin yung T dyan. So, yung total nun, that will be the value of the force F. So, ayan, 6 kg times 2.5 plus 10, summing up, we will get 25 Newton. So, yun. So, ano class? Malinaw ba? Para makuha yung mga forces. Malinaw ba? Okay ba? Naintindihan ba? O, sige. So, kung titignan nyo nga, mas madali pa to sa projectile. Yung projectile, parang medyo madami yung mga formula, no? Ito, puro principle lang. No. Puro resultant lang. Or summation of forces lang. At y and x-axis. So, pag may pumasok na acceleration sa given, most likely you will use force equals to mass times acceleration. No? So, syempre, tignan nyo muna kung acceleration at x or acceleration at y. So, pag acceleration at x, use at x-axis. Pag acceleration at y, use at y-axis. So, ganun lang naman para hindi nakakalito. So, dito sa given sa problem natin, yung acceleration daw nanggaling sa paghila ng babae, no? Paghila niya using her force F, nagkaroon ng acceleration na 2.5. So, yun yung clue nyo. No? So, sa drawing naman, papakita ko naman. So, sa mga problem naman, sa quiz, papakita ko naman yung initial drawing. Pero yung FBD, kayo magdodrawing nito, syempre. Hindi ko ito papakita. Kayo bahala dyan. Okay? Malinaw tayo dito sa law of acceleration. Sige, good. Sige, next. Another example pa. Ito naman, Atwood's machine. So, ang itsura niyan is ganito. So, merong lalagyan ng scale, then merong counterweight. So, ito yung counterweight natin, yung 28 kg. No? So, a 15 kg load of bricks hangs from one end of a rope that passes over a small frictionless pulley. So, wala pa rin tayong friction. A 28 kilogram counterweight suspended from the other end of the rope. So, determine the following. Punta muna tayo sa number 1. So, ganito ang magiging free body diagram ng Atwood's machine.
So, kung makikita nyo, ito yung 15 kg natin. So, 15 kg, syempre ang weight pababa. Then, may kakaroon yun ng tension. So, pahila away from the object. So, pataas. No? Since ang acceleration nito, since hinihila siya ng counterweight, syempre ang acceleration nito is pataas. No? Kasi mabigat yung counterweight. So, ito will move downward. Hihilahin niya yan. Ano? Magiging ganun, pahila eh. No? So, ang acceleration naman ng counterweight will be downward. Okay? Then, tension niya, same, away from the object. And weight is same, syempre, pababa. So, ganito ang magiging free body diagram for the Atwood's machine. So, ngayon, solve na ulit natin to, isa-isa ulit. No? So, mag-umpisa tayo sa 15. So, unahin muna ulit natin to, 15 kg. No? Since yan ang hinihila. Para makuha natin yung tension. Dito makukuha natin yung tension. No? So, set up equation using summation of forces along y-axis. So, puro nasa y naman to. Kita naman sa problem. No? So, gawin na natin yung summation of forces at y equals to mass times acceleration at y. So, ayan. Kasi since meron tayong acceleration, gagamitin natin ulit to. No? F equals to ma. From F equals to ma. So, sige. So, tension is pataas, W is bababa. So, we will have T minus W. Equals to mass times acceleration at y. So, copy lang yan. So, kung titignan nyo, value ng T, meron ba tayong makukuha? Wala pala. No? Wala tayong given. So, unknown to. W meron. So, 15 times 9.8 from W equals to mg. Then, mass natin is 15. So, ito yan. Acceleration at y. Nako, wala din. No? So, wala rin pala tayong makukuha. So, sige. So, kung wala yan, yan na itawagin natin equation 1. No? Since wala. Dahil meron pa tayong 28 kg, di ba, sa kabilang counterweight. So, kunin din natin yung summation of forces ng yan. So, 28. Sa 28 naman tayo. So, tension pataas. W, pababa. Acceleration natin downward, no? So, pag downward, we will use negative. No? Negative AY yan. Pag downward. Okay? So, summation of force at Y. So, T minus W ulit is equals to mass times negative AY. So, yung value of tension natin, wala pa rin. W meron. So, 28 times 9.8. Mass natin, 28. So, AY, wala pa rin value. So, we call this equation number 2. No? So, 2 equations, then 2 unknown. So, in algebra, we can solve this, right? So, write one equation in terms of the other equation. So, paano yan? Halimbawa, itong T, i-write natin in terms of AY. No? So, paano? Equation 1. Example, ito, equation 1, equation 2. So, halimbawa, itong equation 2. So, para maigsi. Write natin in terms of equation 1. So, T is equals to 15AY. So, ito, kinapi ko lang. Itong negative 15 times 9.8, lipat natin sa kabila para maging positive.
So 15 times 9.8 will be 147. So plus 147. So yan na yung equation for t. So itong t na to, ililipat natin dito para lahat sila maging ay na lang yung value so that we can solve for value of ay or acceleration at y. So paano? So palitan natin yan t. So 15 ay plus 147. Ito yung value ng t. Then copy lang natin tong negative 28 times 9.8. So 28 times 9.8 will be negative 274.4 is equals to, o copy lang din natin to, negative 28 ay. So kung makikita nyo, dalawa yung ay natin. Ito, saka ito. So since negative to, lipat natin sa kabila. So 15 plus 28 will be 43 ay. Okay. Then itong 147 minus 274.4 will be negative. So 147 minus 274.4 will be 104. No? So, hindi pala. 274 yan eh. 127.4 pala. So, since negative 127.4 yan, i-rewrite ko na, lalagay ko ng positive sa kabila. So, magiging 127.4 dito. Positive. 147 minus 274. Tama, 127.4. So, positive. So, to get the value of ay, 127.4 divided by 43. So 127.4 divided by 43 will be 2.963. So that will be the value of acceleration at y. So pwede rin babaliktad, right, in terms of t naman ang gawin nyo. No? Pwede rin yun. No? Pero same answer lang ang lalabas dyan. Okay? Another way is, so ayan, 2.963 din na sagot, is equation 2 minus equation 1. So isusubtract nyo lang itong dalawang equation, same lang din ng lalabas na sagot. That's another way. Pero ako mas prepare ko yung ganitong way. So write one equation in terms of the other. Pwede rin yun. Or pwede rin ganito. So ito, dapat tama yung pagsusubtract nyo, magpapalit yung sign. No? So kung titignan nyo dito, nagpalit yung sign. So 28 minus 15 times 9.8. Yung t, wala na. Then ito, 28 plus 15, naging positive naman. Kasi 2, equation 2 minus 1 eh. No? So lahat to papalitan nyo ng sign yung equation 2. So pwede rin yan, pwede rin ganito, pero kung makikita nyo, same answer lang ng lalabas. Since nakuha na natin yung value ng ay, nakuha natin yung value ng tension. So substitute either sa equation 1 or sa equation 2. Yung value na 2.963. So sa sample natin, so sinubstitute natin sa second equation. So ito yung 2.963 mo. So lipat lang natin tong 15 times 9.8. So adding up, we'll get 191.445 Newton. Okay? So ganun lang. Pag 2 equations, 2 unknowns, masagot yan. Just write one equation in terms of the other. And bawat t, write in terms of ay. Or ay, write in terms of t.
So, either of the two ang gamitin nyo, same sagot lang ang lalabas dyan. So, later on, you can check. No? Pwede kayo mag-practice. No? Kung right naman in terms of T, the tension. No? Try nyo dito. Equation 1 and 2. So, ang makukuha nyo naman diyang sagot, syempre, for value of T, ito ang makukuha nyo munang unang sagot. 191.445. Then later on, makukuha nyo yung 2.963 for the acceleration at y-axis. So, yun. Malinaw, class? Okay ba? Naintindihan ba? O, sige. Ayun, tuloy naman natin. Papunta tayo sa frictional force. So, frictional forces and normal forces are both contact forces. No? Frictional force is perpendicular to the normal force. So, ito yung normal force mo. Ito daw yung frictional force mo. Natin kinetic or static. Kapag may force F, kung saan yung direction ng force, kabaliktaran nun, in direction, opposite direction, will be the frictional force. No? So kung sa object, halimbawa moving ball, pag sinipa yan, force F, papunta dyan sa kanan, so with contact on the surface or the flooring, andito yung frictional force natin. No? Mo kontra. No? Kaya humihinto yung bola. No? Sama rin yung gravity. No? Sige. So, static, we have two. So, static friction, so no relative motion due to static friction or impending motion. Then, kinetic friction is the kind of friction that acts when a body slides over a surface. So, motion occurs naman pag kinetic. No? So, meaning at rest, saka moving. No? Kinetic is moving. Static is at rest. So, to get the static friction, so static friction is equal or less than, the value of static friction is coefficient. This is mu. So coefficient, so yung parang yun yan. So coefficient that has no unit, then n is the normal force. Okay? So coefficient times normal force, that will be the kinetic or static friction. So i-indicate naman sa problem kung static coefficient yan or kinetic coefficient of friction. Sige, sample. In a physics lab experiment, a 6 kilogram box is pushed across a flat table by a horizontal force F. So determine the following. So 6 kg box pushed across a flat table by horizontal force F. So, yan. Ang FBD natin yan is ganito. 6 kg. Then may force F daw. So, siyempre, opposite of that force will be the static friction for number 1. No? Meron tayong coefficient na given for static friction, 0.3. So, what is the magnitude of force F needed to overcome the static friction? So, kung makikita nyo, ang formula natin for static friction is
coefficient of static friction times the normal force. Okay? So, syempre, ang una natin dapat kunin dyan is the normal force. Para ma-solve na natin yung value ng static friction. So, gagawin ulit natin, the summation of forces at y-axis. So, N minus W ulit. So, W is equals to mg. 6 times 9.8. So, N minus W or N is equals to W. So, N is 6 times 9.8. We shall get 58.8 Newton. So, ngayon, since meron na tayong N, value ng N, then meron na tayong coefficient na 0.3. So, multiply lang natin yan. We shall get the static friction. Then, kung makikita nyo, pag nag-free body diagram tayo sa x-axis, F minus Fs equals to 0 or F equals to Fs. So, kung ano yung value ng static friction, yun din yung value ng force na hinahanap natin. So, summation of force. Ayan, solve na natin yan. Ito lang din yan. Solve na natin yan sa taas. So, 0.3 times 58.8. So, F will be 17.64 Newton. So, yun ang kaibahan pag may static or kinetic friction. So, number 1, example to ng static friction. So, ano class? Malinaw ba? Okay tayo? Naintindihan to? No? Kamukha lang din naman nung mga unang sample natin. No? Inad lang natin tong static friction. Okay? So, basta tandaan nyo, static friction or kinetic is opposing the force. The horizontal force. So, for vertical axis, syempre, nandun na yung normal force. Okay? So, static friction is always perpendicular to the normal force. Sige, next. Letter B. Number 2 pala. If the box is moving at a constant speed of 35 meter per second, the coefficient of kinetic friction is 0.12. What is the magnitude of force F? So, same lang din. Ulit. No? Kinetic friction naman to. So, coefficient of kinetic friction times the normal force. So, punta ulit tayo sa y-axis, syempre. Kunin ulit natin tong normal force. So, N minus W or N equals to W. W is 6 kg times 9.8. So, 58.8 ulit. Then, solve for F naman ulit tayo. So, given na tong coefficient, that is 0.12. Then, normal force, 58.8. So, yun na yung value ng kinetic friction. So, kung makikita nyo sa x-axis, dalawa lang ulit yan. So, F na pakanan, so positive minus kinetic friction equals to 0. So, F is equals to kinetic friction ulit. O anong value. So, ito yan. Solving, pakita natin. So, 0.12 times 58.8. The value of F will be 7.056 Newton. Okay. So, ganyan for kinetic friction. Okay? So, kung naka-incline lang, yan, same lang din ang process. No? Kamukha lang din ng ginawa natin sa number 1. But, you need to add the kinetic friction or static friction given. Okay? Okay, class. Malinaw to. Sa kinetic friction.
Sige. So, number 3. So, what is the magnitude of force F? If the box is speeding with a constant acceleration of 0.18 meter per square second. So, dito may given ng acceleration. Coefficient of kinetic friction is 0.12. So, paano na ang gagawin natin? No? So, same. Solve for N. No? N muna ulit para makuha natin yung kinetic friction. So, meron tayong coefficient times N. Coefficient given 0.12. N, ito, isosolve natin yung N. So, kung makikita nyo ulit, pataas, minus pababa, N minus W, it's equals to 0. So, N is equals to W. So, 6 times 9.8 is 58.8 Newton ulit. So, 0.12 times 58.8. That will be the kinetic friction. But, meron tayong acceleration. No? So, to solve for F, i-add natin syempre yung acceleration. So, ang magiging equation natin is summation of force at x is equals to mass times acceleration at x. Kasi sinabi dito, the box is speeding with a constant acceleration of 0.18 meter per second. No? So, lalagyan natin to ng acceleration. Kaya gagamitin ulit natin yung force is equals to ma. So, load natin yan dito. So, summation of force at x, dalawa na lang ulit to. So, F minus kinetic friction is equals to mass. So, mass natin, andito yan, 6 kg. Times acceleration at x given 0.18. No? But, alam na naman natin yung value ng kinetic friction. Ito na yan. 0.12 times 58.8. Mass, meron na din. Acceleration, meron na din. So, F is equals to max plus kinetic friction. So, ilipat nyo lang to negative. Lipat sa kabila, magiging positive. To solve for the value of F. So, ayan. max plus kinetic friction or coefficient times normal force. So, ito. Same lang. So, solving 6 times 0.18 plus 0.12 times 58.8, we shall get 8.136 Newton. So, yun. Kamuha ng sinabi ko, pag palaging may given na acceleration, always use this. Hanapin nyo lang kung A sub Y ba yan, acceleration at Y or acceleration at X. So, since this is force lang naman along x-axis, so doon lang natin gagamitin. So, yun. Malinaw ba, class? Malinaw ba? Meron bang magtatanong? Kung magtanong kayo kung saan medyo part na malabo para ma-clarify natin. Wala bang magtatanong? Meaning naintindihan So, next meeting mag-quiz tayo dito So, makasagot naman kayo. So, kailangan nyo makabawi Para sa final term, mabawi nyo yung kulang nyo sa midterm nyo. So, malapit na tayong matapos Siguro kaya na lang. 2 weeks na lang No? So, sige. So, ito, share ko hanggang dito yung PowerPoint, lahat ng solution. So, reviewin nyo na lang ulit. No?
Pero sa tansya ko, mas madali naman ito kumpara sa projectile. Basta ma-drawing nyo lang yung free body diagram. Alam nyo naman yung concept. Then, malaman nyo kung kailan gagamitin yung summation of forces at y, saka itong F equals to m. Basta pag may acceleration na given sa problem, use F equals to ma, summation of forces. Incorporate niya. Yun lang naman ang doon, pagkakaiba. So, kung i-recheck nyo lahat ng problem, halos ganun lang, doon lang nagkakaiba. So, yun. So, sige, thumbs up nga kung lahat naintindihan. Malinaw. Thumbs up. Yun. Sige. So, sige. So, kung wala nang tanong, so, okay na tayo. Sa inyo lang, iayos ko lang tong PowerPoint. Convert ko lang. Then, send ko today. So, sige. So, see you next meeting. Mag-quiz tayo sa regarding Newton's law of motion. Okay? So, sige. So, pwede nang mag-leave. So, kung walang tanong, class dismiss. So, pwede rin kayo magtanong later on. Nag-chat nyo lang ako. Sige. So, see you next week. Mag-prepare kayo for quiz. Sige, pwede na mag-leave. Thank you po. Thank you.